Hey everyone! Eto na ang ating Boracay vlog. Maaga nga ang flight namin kaya 3:30 pa lang ng madaling araw nagbiyahe na kami pa airport. We decided na mag-grab na lang kasi kung magdadala pa kami ng dalawang sasakyan, that would cost us additional expenses since hindi rin kami kasya sa iisang car. And since madaling araw pa nga, mabilis lang yung naging travel namin from Quezon City to domestic airport. We flew via AirAsia and 5:45 AM ang aming flight. At dahil konti pa lang ang tao, mabilis lang ang check-in process. Valid government ID with the flight ticket lang naman ang kailangan since domestic flight lang tayo. And it's time for boarding! And after less than an hour, touchdown Katiklan. Maliit ang airport ng Katiklan kaya pagpasok mo, bubungad na agad yung conveyor machine for check-in luggages. Paglabas ng airport, we need to take a transpo papunta sa Jettyport. Pwede kayo sumakay ng e-trike or van. By the way, DIY lang pala lahat na ginawa namin since makakatipid ng konti and gusto namin chill lang tong travel namin. At para makaiwas sa scam, much better dito kayo sa mga offices mag-book ng inyong transfer. Yes guys, may mga scammers din. Iba't iba ang rates na binibigay ng mga drivers, kaya be extra cautious. Sumakay kami ng van for 100 pesos each and after 10 minutes, nasa may Tabon Port na kami. Here, we need to register our names and hotel accommodation and mag-present din ng ID. Dito din magbabayad ng environmental fee, terminal fee, and boat fee papunta sa Boracay Island. There are two ports pala in Boracay, Cagban and Tambisaan. Normal days, usually Cagban daw ang ginagamit, but if the weather is mahangin or maulan, nililipat daw nila sa Tambisaan. And dahil habagat season tong punta namin, dito daw tayo sa may Tambisaan. 50 pesos per head pala ang boat fee. And around 10 to 15 minutes ang boat travel. Pagdating sa island, sakay ulit kami ng multicab and this time papunta na sa ating hotel. O diba, walang katapusang transfer. Total of 8 kami and sakto sa isang multicab and we paid 300 pesos. Another 15 minutes ride from the port going to our hotel which is located in Station 2. And dahil masyado pang maaga for us to check in, iniwan muna namin ang mga bags and then we headed for breakfast. Vlog takeover daw muna ng aking pamangkin. So malapit na kami sa dagat and it's really windy and umamon pa rin. Layo na ano? Yeah, sabi nung girl sa McDo kanina, paghapon daw, lumalayo daw yung water. Low tide na. Eto na ang beachfront ng Boracay at dahil habagat season, minsan maulan and mahangin. So papasyal tayo sa may D-Mall. This is our D-Mall tour. Mag-start tayo dito sa may Jammers. Isa din itong sikat na kainan dito, itong Jammers. Dito pala yung Little Tosh Indian. Parang ano din to? Indian cuisine. If you're mahilig sa Indian cuisine, yan. Sikat din yan na pinupuntahan ng mga vloggers. Ito yung D-Mall, may mga souvenir shops, kainan. Meron din silang chocolateria, artisan cafe. Siguro similar ito sa sa Baguio. Chocolate de Baterol pala yun. So namimili lang sila ng outfit. Mamigay ka naman ka. Naman gusto mo mamigay na kinakain. You're in the vlog. So, meron ding island souvenirs dito. If gusto niyo mamili ng souvenir items. Ano ka naman? Kaya ka island souvenir. And eto rin yung I love barbecue. I love backyard barbecue. Sikat din to na kinakainan. Mga grilled. And dito sa may D-Mall, dito mo din pala makikita itong Feliz Hotel Boracay. So, if gusto mo yung paglabas mo is D-Mall na agad, dyan ka magstay. Dito sa side na to, more on mga souvenir shops.
ito pala yung isang sikat din na dessert shop. It's Hello Mango Tree. Pero hindi naman natin kayang tikman in one day. So, pipili lang muna tayo. Isa-isa. One at a time. Gluttony na yun. Lahat. Kakainin mo in one day. Tapos lahat in one day, desserts. Diabetes. Hello, diabetes. No po, kuya. Thank you. Meron din silang House of Frutas. Kung gusto nyo magpa-beauty, meron ding beauty station. Magkano kaya ano nila dito? Eyelash extension. O, 2,000? Okay, we're here sa may Ube Mama. Ito, sikat din na dessert dito. Let's check. Let's do it. Try natin. Ha? O yung Coco Mama? Bukas yung Coco Mama. Tapos susunod yung Bingo Mama. Everyday Mama. What flavor do you want? Oh, you choose? Ano yung best seller mo? Yun na yung 320. Sige, mix na lang. Orderin natin yung mix. Kasi yun daw yung kanilang best seller. That's 320. Homemade, di ba yung mga ice cream? Yes, Homemade may vegan. sariling supply. Tapos yan mango flavor. Ay, Cheese? Corn. sweet corn yung yan. Sweet corn. So let's try yung kanilang sikat na dessert na ube. Naglalakad lang kami dito sa may beachfront at pupuntahan lang namin si Justin kasi andito daw siya sa may tapat ng Epic. Isang sikat na bar. Bar yata sa taas. If I'm not mistaken. Tambayan din yan. Epic. Yan. So this is our first day dito sa Boracay. Hindi muna kami mag-activity since first day namin. Ay, ayun si Justin. Uy, ang ganda-ganda oh. Ang daming nagpaparaw-si. Yan yung isang pwedeng activity na pwede nyo gawin dito sa may Boracay. It's 600 pesos per head for 30 minutes daw and then iikot-ikot na kayo. So this is the view right now here in Boracay. Mag-ano muna tayo? Sunset viewing. Yan. May mga gumagawa din ng sand castle, then pag natapos, pwede kayo magpa-picture. Wala namang bayad, pero you can give any amount as a tip kasi todo effort din naman sila sa paggawa. Mas maganda sa gabi kasi naglalagay sila ng mga pailaw. Okay, so nasa other end tayo ng D-Mall. Pupunta naman tayo dun sa kabilang side para makita natin yung kabilang side niya. Tuloy yung work din. Tuloy din panggulo ko sa motor. Yan yung ano, man-made lake nila. Ang daming ano, mga island souvenirs. So if you're looking for McDo, meron din siya dito sa may main road. Meron din naman doon sa may main beach.
Tara, habang hindi mainit. Mag-picture lang tayo dito sa may Boracay side. So, we're here sa, anong name? Main road. Main Road. And tapat nito is the D-Mall. Ano yung Budget Mart? Tapos mahal pala sa loob, no? Yeah, may Budget Mart. May mga shops. Ay, hindi ko. And then, Dito mo rin. Ng D-Mall. Dito mo kayo. So, andito na kami sa may Save More. Walking distance lang din sa may main road. At bibili lang kami ng mga kailangan namin for tonight's dinner kasi plan namin sa hotel na lang mag-dinner. And yung iba pang pagkain namin for tomorrow's breakfast. So, eto pala yung Azalea. Dito kami mag-stay for 4 days and 3 nights. After namin sa Save More, bumalik na kami sa hotel for our early dinner. Dahil plan namin magpahinga ng maaga because tomorrow is our first full day. Dito pala kami sa may Azalea Hotel nagstay, located in Station 2. And the good thing about Azalea, malapit sa lahat. Sa beach, sa Save More, and sa D-Mall. I had the room and hotel tour after namin mag-check-in and it's already uploaded. So if you're interested and planning to visit Bora soon, you can add Azalea on your list as an option for your accommodation. So this is our first day in Bora and I'll see you on the next one. Yun lang, Agyaman na. Bye!